Itong karanasang matutunghayan nyo ay aking naranasan taong 1987 sa isang baryo na matatagpuan sa Masbate. Itago nyo ako sa pangalang Ben. Sa mga panahong ito ako ay nagbibinata pa lamang at lumaki ako sa piling ng aking lolo at lola. Si nanay ay namatay nung ako'y 2 taong gulang. Si tatay ay nung ako ay 8. Kaya naman si lolo at lola ang nag-alaga sa akin. Nag-iisang anak lamang ako kaya naman hindi sila nahirapan. Si lola ay isang labandera. Si lolo ay naglalako ng mga kakanin sa iba't ibang baryo na sakop ng aming bayan. Maraming mga suki at kaibigan. Kaya naman kahit saan ito magpunta ay merong bumibili sa kanya. Hindi ito umuuwi na merong natitira sa kanyang mga nilalako. Palaging ubos. Minsan si lola din ang nagluluto ng kanyang mga binebenta. Pero kadalasan siya talaga ang nagtitimpla at nagluluto ng mga ito. Isang hapon pagkarating ko sa bahay, ay agad kong tinawag ang dalawa. La, nandito na ako. Walang sumasagot kaya naman pumasok ako sa kanilang kwarto. Subalit wala ang mga ito. Tumungo ako sa kusina pero hindi ko sila nakita. Inisip ko naman na hindi pa nakakauwi ang mga ito. Kaya naman mas minabuti ko nang magsaing at magluto ng ulam. Bata pa lamang ako ay marunong na ako magluto ng iba't ibang ulam. Sapagkat minsan ginagabi na sila ng uwi. May mga pagkakataon pa na si lolo ay napapasabit sa inuman. Kaya naman ako na ang nagluluto. Sa kalagitnaan naman ng aking pagluluto ay dumating naman si lolo. Lo, nandito ako sa may kusina. Si lola hindi pa po nakakauwi. Ganun ba? O sige. Nandun siya sa kabilang baryo. Merong kaunting handaan doon ng kanyang amo. Kaninang umaga, merong mga pinalabas sa kanya. Hindi na muna siguro pinauwi kasi merong okasyon. Sige lo, tamang-tama. Kaunti na po yung ulam natin. Baka merong dala si lola. Magpapahinga na muna ako sa kwarto. At kung makatulog man ako, gisingin mo ako. Sige lo, ako na pong bahala dito. Pumasok naman siya sa loob ng kanilang kwarto. Pero napansin ko na medyo namumutla si lolo at hindi mapakali. Para bang nag-iba ang kanyang mukha. Nang dahil naman dito ay napagpasyan kong bilisan ang pagluto ng ulam. At noong natapos na ako ay pinuntahan ko siya sa loob ng kanilang kwarto. Lo, ayos lang po ba kayo? Meron po bang problema? Ayos lang ako. Pagod lang siguro ako at ilang gabi na akong hindi nakatulog na maayos. Sige na, magpapahinga na muna ako. Gisingin mo lang ako mamaya. Kapansin-pansin ang pag-iba ng kilos ni lolo. Ang kanyang mukha ay para bang nangingitim at nanlilisik ang kanyang mga mata. Hindi naman siya ganito dati. Sa mga sandaling ito ay napagtanto ko na meron talagang problema sa kanya. Kaya naman sabi ko pagkarating ni lola, ay agad ko itong sasabihin sa kanya. Bago pa man pumatak ang takip silim ay dumating nga ito na may mga dalang pagkain. Agad naman niyang hinanap si lolo at sinabi ko na nagpapahinga ito sa loob ng kwarto. Sinabi ko rin ang napansin ko kaya naman agad niya itong pinuntahan.
Makalipas ang ilang segundo magmula nung pumasok ito, ay bigla naman siyang napasigaw na para bang nakakita ng multo. Dali-dali akong tumungo sa kanilang kwarto upang alamin kung ano ang nangyayari. Hoy! Anong problema? Nagulat ako sa iyo. La, kumalma po kayo. Anong nangyari? Sabi naman niya ay meron daw itong nakitang nilalang sa labas ng bintana. Nakatingin ng direkta kay Lolo. Nanlilisik ang mga mata. Sinubukan ko namang hanapin ang tinutukoy ni Lola subalit wala akong naabutan sa labas ng bahay. Walang tao at nakasara naman ang pinto ng bakod. Baka namamalikmata ka lang o di kay pagod ka lang. Oo nga la, wala naman po akong nakitang tao sa labas. Wala po. Hindi naman makapaniwala si Lola sa kanyang nakita. Hindi ito mapakali sapagkat ayon sa kanya ay hindi ito namamalikmata. Pinakalma ko ito at habang tumatagal ay napapansin ko naman na merong kakaiba kay Lolo. Sa mga sandaling ito ay hindi na ako mapakali at gusto ko nang humingi ng tulong sa mga kapitbahay namin. Sapagkat malakas ang kutob ko na merong nangyayaring hindi maganda. Bandang 8:00 ay nagpahinga na ang dalawang matanda. Subalit ako ay alerto at nakikiramdam pa rin sa paligid. Sinasabi ng aking utak na maganda sa anumang pwedeng mangyari. Kaya naman meron akong itak sa kwarto. Bandang 9:00 ay dito na ako nakarinig ng mga kaluskos sa kwarto ng aking lolo at lola. Sa aking pagtataka ay tinawag ko silang dalawa. Subalit walang sumasagot. Hanggang sa napagpasyan ko na bumangon at kunin ang itak. At nang makalabas na ako ng kwarto ay agad akong tumungo sa kabila. Pagkarating ko sa tapat ng kanilang pinto ay dahan-dahan ko itong binuksan. Hindi ko makita si Lolo at si Lola ay mahimbing na natutulog sa mga sandaling ito. Nakabukas ang bintana at umiihip ang malamig na hangin. Nasaan na si Lolo? Saan yan pumunta? Pumasok ako sa loob ng kwarto at agad akong nakaamoy ng mabaho at malansa. Nang tumingin ako sa labas ng bintana ay nakita ko si Lolo na nakatayo at nakatingin sa bilog na buwan. Lo, anong ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka dito. Ang ganda ng buwan. Parang gusto kong lumipad. Dito na nagtayuan ang aking mga balahibo. Pakiramdam ko sa mga sandaling ito ay merong nakatingin sa akin maliban kay Lolo. Kaya naman lumabas ako para sunduin siya at papasukin sa loob ng bahay. Nang makalabas na ako ay agad ko itong hinila mula sa kanyang kinakatayuan. Nang mapasulap ako sa bubong ng bahay, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang isang malaking ibon na nakatingin sa akin ng direkta. Sa laki niya ay sigurado akong hindi ito pangkaraniwan. Walang ibon na ganito sa lugar namin kaya naman inisip ko na hindi na ito normal. At ang nakikita ko ay bahagi na ng kababalagan. Iniisip ko na rin na isa itong aswang. Nang makapasok na kami ay dito na bumalik ang ulirat ng aking lolo. Sapagkat nung nasa labas ito ay parang nawala sa kanyang sarili. Kung hindi ko ito hinila, sigurado na hindi ito aalis sa labas ng bahay. Dito ko na ginising si Lola at sumigaw ako nang sa ganun ay marinig ako ng mga kapitbahay namin. At nung dumating sila ay kinuwento ko naman ang mga nangyari. Sabi ng isang kapitbahay namin ay tatawag sila ng albularyo
Pero nung binanggit niya ang salitang ito ay nakarinig kami ng mga kalampag sa bubong ng bahay. Pero hindi kami nagpatinag. Tumawag pa rin sila ng albularyo na itago na lang natin sa pangalang Mang Romano. Pagkarating nila sa bahay ay agad itong napailing habang nakatingin kay Lolo. Lumayas ka na, kasi kung hindi, lalabas ako at hahanapin kita. Bulalas agad ng mama habang nakatingin sa labas ng bahay. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas sa bubong ng aming bahay. At makalipas ang ilang minuto, ginamot naman niya si Lolo. Hinawaan siya ng isang aswang. At sa tingin ko, suki niya ito. Suki? Sino po? Yan ang hindi ko alam. Pero suki niya ito. Meron ka bang kinainan kamakailan? Tumango si Lolo at nagsabi na marami. Kaya naman hindi namin matukoy kung sino ang eksaktong humawa sa kanya. At matapos siyang gamutin ni Mang Romano, ay kanyang iniluwa ang isang itim na sisiw at agad naman itong tinakip ng mama. Magmula sa araw na ito, huwag ka nang makikain sa ibang bahay. Huwag kang tatanggap agad na binibigay sa iyo kasi hindi mo alam kung anong meron sa pagkain. Magmula nga sa gabing ito ay hindi na muling nakikikain si Lolo. Kahit bigyan ito ng mga pagkain ng kapitbahay namin, ay hindi niya kinakain. Ayaw na niyang maulit ito sa kanya. Gumaling naman si Lolo at unti-unting bumalik sa normal ang kanyang itsura. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Maraming salamat sa pagbasa ng kwento. Hanggang dito na lang.